ng Supreme Court, di mapapahiya sila, di ba? So, may mga biglang-bigla na lang mga teacher na putang inang yan. Wala nga makain ng mga yan dahil ninanakaw ang pondo ng mga teacher Oo, tapos biglang nag-file ng petition dito sa Supreme Court patungkol diyan sa sa legitimacy ng grupo ni Gatchalian. Ito yung balita mga bossing, pakinggan natin. Dismiss ng Supreme Court kasabay ng kanilang sesyon ngayong araw ang petisyong inihain ng gurong si John Barry Tayam. Nak ng putya John Barry Tayam. Sino nag-utos sa'yo? Sinong gago ang nag-utos sa'yo na pumunta ka dyan para mapahiya? Sa bagay, sino ba naman tong tao na to? Malamang anti-Duterte ito. Malamang baka pa to, isa pa to sa membro ng mga ACT Teachers Party List siguro. Na nautusan nila, nilakihan pa yung mga font ng kanyang petisyon para lang makumapal-kapal yung papel niya. Anak ng tinapay, nakikisali kasi sa usapan ng matatalino Hindi naman pinaghandaan So ayan, nag-file siya ng petisyon. Ano yung petisyon na final nitong tangan to? Laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Legarda. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, pinawalang bisa ang petisyon dahil sa kawalan ng legal standing o karapatan ni Tayam para maghain ng petisyon sa... Utos kayo ng utos sa walang kwentang tao. Ayan tuloy. Alam na kagad the Supreme Court can smell it from miles away. Na itong nag-file ng kaso na ito, napag-utusan lang to, wala talagang alam to. Tayo na baka nga teacher ng grade 1 yan Baka grade 1 lang mga tinuturuan yan. Tapos nagpipiti-petition na dyan sa Supreme Court. Walang hiya naman The SC dismissed the petition filed by John Barry Tayam for lack of legal standing. Putang ina, hindi tumayo. Supot. Hindi pa tuli. The SC ruled that Tayam failed to show that he suffered. Putang ina naman kasi. Apektado ka ba? Ano naging epekto ba nung nangyari dito sa Senado sa buhay mo? At nagdidima-demanda ka ng mga nagpipiti-petition ka para sa grupo ni Cayetano? Or was imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged? Kasi eepal, hindi naman marunong. Korte. Sabi ng Supreme Court, nabigo si Tayam na ipakita na siya ay nagtamo ng direktang pinsala sa mga aksyon ng Senado na kanyang kinu-question. O baka naman lang yan, nasaktan lang siya sa mga social media posts. Nasaktan siya siguro sa mga live ni Alan Peter Cayetano. Nasaktan siya siguro sa mga sinasabi ni Loren Legarda. Nasaktan siguro siya doon sa mga pag-iyak ni Pia Cayetano. Putang ina, hindi ka man lang sinamahan ng abogado mo, putya. Baka sa rekto mo pa pinagawa yan. Baka pagka tinanong ka kung anong laman ng petisyon mo, baka hindi mo alam Kasi nag-file kami ng petition for certiorari sa impeachment ni VP Sara at nagtagumpay yun nagtagumpay yung palakpakan. Kasama namin dyan sila si Attorney Torion, sila Attorney Delgra, yung konsehal ng Davao. Kami yung mga co-petitioners noon. Kaya walang impeachment kay Inday Sara noong 2025. It's because nanalo yung petition namin. At yung petition namin sa sobrang kapal nung papel na yun, binasa talaga namin yun. Para kapag kasumumpa kami, tinanong kami dyan kung naiintindihan ba namin. Naiintindihan talaga namin at kami mismo yung mga nagpanotaryo nung kanya-kanya namin mga petition. Diyos mio, itong mokong na ito, baka pag tinanong mo siya kung ano laman ng petisyon niya, puta, hindi niyan alam. Parang yan yung mga nagrarally na mga anti-Cayetano dyan sa labas ng Senado na pag tinanong mo sila kung ano yung rason ba't sila nandoon, hindi nila alam. Basta, bayad sila. Ganun. Anak ng tinapay, pasikat. Wala kang jowa. Wala kang buhay. Ayop ka. Hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na ideklarang isang valid quorum ang presensya ng 12 senador sa sesyon noong June 3. Ayon naman kay Tayam, pag-aaralan niya ang susunod na hakbang. Putang ina, pag-aaralan mo pa yung susunod na hakbang, tanga. Huwag mo na pag-aralan yung susunod na hakbang. Kung gusto mo, tumayo ka sa Luneta. Bantayan mo si Jose Rizal, baka umalis yun dun. Yung mga baliw na katulad mo, hindi na kayo dapat iniintindi. Walang hiya, Putsangin na, sabi nga sino nag-file nitong petition na to? Putsangin na teacher. Anong teacher to? Baka teacher ng kinder to? ABC lang tinuturo nitong ulul na to, Hindi natin minamaliit yung mga teacher, O hindi natin minamaliit. Pero, tain na nito, Nakikialam na sa usapang politika, baka putya, wala namang alam sa buhay to. Baka hindi pa marunong maglaban sa sarili niyang brief to. Makikita mo yung buhok nga niya, sali-saliwa, Yung buhok nga niya, hindi niya masuklay. Walang hiya ka, Hinihintay din niya ang PDP laban na maghahain ng aksyon dahil sila anya ang unang nagsabi na magpa-file ng kaso sa Supreme Court. Ngayon to, epal, no? Ang daming epal talaga ng mga anti-Duterte. Alam mo yung mga anti-Duterte, kung hindi mo sila mga pangit, mga abnormal.
Ano mo itsura nito? Tanginan yan. Wala sigurong nakakagusto sa gagon to kaya nagpapapansin to ulol na to. Baka gusto mo maging syota mo si Lovely Granada. Bagay kayo. Pareha kayong mukhang tanga. Oo. Pagka nag-asawa kayong dalawa ni Lovely Granada o ikaw na teacher at si Lovely Granada na pinsan ni Harry Potter, pagka nagkaroon kayo ng anak, putyang ina, magiging isang buong tangang bata yun. Isang kalahating tanga. Pag pinagsama mo, puta, isang buong tanga, mabubuo ninyo. Sinabi na rin noong Lunes ni Senator Alan Peter Cayetano na hihintay nila ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian na magtungo sa korte. Binigyang din ito kung ang pag-uusap ay legalidad. Sila ang tunay na may hawak ng liderato sa Senado. Yes, kasi 14 sila eh. 14 sila nung hinalal nila si Alan Peter Cayetano. Itong quorum na to, hindi to pwede or kailanman magiging legal. Bakit? Dahil nga lalabindalwa lang kayo. Lalabindalwa kayo. Ni hindi nyo man sinomon o sinumpina itong mga senador na nagbo-boycott during that time to attend dyan. So lalabindalawa kayo, 24 kayo, kalahati lang po yan ng 24, hindi po yan majority para makapagboto kayo ng bagong mga pinuno dyan sa Senado. Ay na, gaano ba kahirap? Kanina, ipinakita ko sa inyo, mga jeepney driver, naiintindihan nila yung batas, jeepney driver, yung kayo mga senador, putyang inan yan. Ang lalaki ng mga sweldo ninyo, ang lamig-lamig sa mga opisina nyo, may mga staff pa kayo ng mga ghost employees pa kayo ng mga abogado, walang hiya kayo. Tapos hindi nyo naiintindihan yung kalahati ng 24 o 12, hindi yun majority. Kaya hindi nagfa-file ng claim itong Gatchalian Black dyan sa Supreme Court kasi alam nila mapapahiya sila eh. Oo, kasi talagalugin mo man, Englishin mo, gawin mo Latin, Pranses o Espanyol, yung laman ng konstitusyon, lalong-lalo na yung rules ng Senado, sinasabi doon na majority of all its members. All its members. Ilan ba ang members? 24. May namatay na ba? May nag-resign na ba? Meron na bang na-expel? Wala naman. Kumpleto pa rin naman silang 24. Ito bang 24 na ito? Nasa loob ng Pilipinas? Nasa jurisdiction ng Senado? Nasa ibang bansa ba yan? Wala naman. O therefore, 24 pa rin kayo. Hindi kayo nagkulang. Magkukulang lang kayo kung katulad nung nakaraan. Hindi ba? Nung nakaraan kasi, 24 sila. Naging 23 na lang sila. Kasi sino ba to? Si Angara, napunta siya ng Department of Social Welfare and Development. Kaya, naging 23 na lang sila. Yun lang yung mga instances na magkukulang yung numero ninyo. Pero wala naman ganun sa senador ngayon. 24 pa rin man kayo, hindi naman kayo naging 23, hindi naman kayo naging 22, nakulong at nagtataguman lang yung isa. Pero 24 pa din kayo kasi duly elected pa din po sila eh. So, 24 divided by 2, 12. So, kulang kayo. Paano naging legitimate kayo? Yung bumoto kay Alan Peter Cayetano, 14. Yung bumoto sa inyo, 12 lang. Ginagago nyo yung mga Pilipino eh. Pero karapatan naman anya ng sino man na maghain ng petisyon sa mataas na hukuman. It's always an option for everyone. It's an option for the other side, for us, for the employees can also file. So let's see. Samantala si Senator Sherwin Gatchalian, nanindigang sila ang tama dahil kinikilala anya sila ng ibang ahensya ng gobyerno at ibang mga grupo at organisasyon. Itong proceedings ng June 3 ay legal and valid. Paano mo sasabi legal and valid? Di ka nga abogado. Tanga ka nga, kaya nga ikaw yung pinagsasabi nila na ganyan, masisira ka dito, Gatchalian, sira ka na nga, masisira ka pa. Ko naman, iniwan ka na nga ng jowa mo eh. Dahil wala kang kwentang tao, tapos putya, pati ba naman ito, my goodness. Sana, ang sarap maging Senate President kapag hinalal ka ng legal. Kaysa inagaw mo na, umiepal ka pa, tapos ayaw pa sa'yo ng tao. Wala ka nang kwentang senador. Ininis mo pa yung mga tao, ipinakita mo pa na patay gutom ka sa kapangyarihan. Matagal nang ino-offer kay Alan Peter Cayetano yung posisyon na Senate President, tinatanggihan niya yan. Ikaw po, inagaw mo na, pinagtulakan ka nila kasi alam ng mga kasamahan mo na illegal yan. Ikaw ang inilagay nila dyan para lang matikman mo yung kapangyarihan. Pero alam nila na hindi ka dapat nandiyan dyan because kung alam lang nila, kung pwede lang na sila yan nandiyan dyan ngayon. Pero bakit ikaw ang inilagay nila dyan? Kasi nga sa grupo nyo, ikaw yung pinakabobo. Ay na ganyan itsura, maniniwala ka. And therefore, isa lang ang Senate President pro tempore at isa lang ang acting Senate President. Isa lang ang acting Senate President kasi isa lang naman ang nagnakaw ng posisyon. Isa lang ang Senate pro tempore kasi isa lang ang nagnakaw ng posisyon. Imagine, acting acting. Kailan lang ba nagkakaroon ng isang acting Senate President or acting
Senate pro tempore. Kapag ka namatay, kapag ka na-expel, o kaya nag-resign. Kaya nga pinipilit nyo mag-resign si Cayetano eh. Para ma-legitimize yung claim ninyo sa sa kapangyarihan eh. Pero none of the three are available or visible. So saan ka dun? Nandoon ka sa nang-agaw ng kapangyarihan, nandoon ka sa nandoon ka sa kawat. Tangina, nagnakaw na nga yung mga kasamahan ninyo sa pera ng taong bayan, pati ba naman yung kapangyarihan na nakawin nyo pa? Ay, wala naman na kayong kabusugan yan. Tiamento UNTV News and Rescue. Pucha yan. So na-dismiss. Unang petisyon na nagsasabi na sila ang legitimate na senators or Senate majority, laglag. Laglag. Hindi natin sinabing inutusan nila yan, pero pucha naman. Hindi naman tayo siguro tanga. Hindi naman tayo tanga, hindi ba? Para pucha bigla ka na lang pumunta dyan dahil sa iyong personal na capacity, nag-file ka ng ganun, ulol. Sinubukan nyo yan kung lulusot. Para sa akin pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, maaaring sinubukan nila kung lulusot, hindi lumusot. So maghahanap na naman sila ng bagong kengkoy na mauutusan para magsampa na naman ng panibagong. Hindi sila magsasampa mismo kasi pag sila nagsampa mismo, mapapahiya sila eh. Wala na nga silang kakwenta-kwentang mga nilalang. Wala na ngang naniniwala sa kanila, putya ilalaglag pa sila ng Supreme Court, talagang magiging kahiya-hiya yung mga yan. Katulad din ng ginagawa kay Gatchalian. Dahil wala silang makita dito sa mga kasamahan nila na tatanga-tanga na pwede nalang utos-utusan at pwede nalang utuin, buyuin na gampanan yan tungkulin na yan. Siya ang napili. Ibig sabihin, putya pinaglalaruan ka ng mga kasamahan mo, Toy. Utoy, pinaglalaruan ka ng mga kasamahan mo, tuwan-tuwa ka naman sa kapangyarihan mo, walang hiya, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa